Ngayong problema ang matinding init na sinasabayan pa ng traffic at kakulangan sa supply ng kuryente sa ilang lugar, nabuhay ang panukalang 4-day workweek sa mga opisina. Ginagawa na yan sa ilang LGU pero dapat na ba itong gawin sa mga pribadong opisina? Saksi, si Chino Gaston. Tila sagupaan na nga ang araw-araw na commute at pagkaipit sa traffic. Nagiging delikado pa sa kalusugan ang matinding init. Kaya ang ilang LGU o lokal na pamahalaan ipinatutupad na ang 4-day compressed work week o 4 na araw na lang napasok sa ilang opisina gaya sa Cavite Province, San Fernando, Pampanga, Bacnotan, La Union at Binmaley, Pangasinan. Bukod sa pagsasaalang-alang sa kapakanan ng mga empleyado at pagtugon sa pagsisikip ng daloy ng trapiko, paraan din daw ang compressed work week para makabawas sa konsumo ng tubig at kuryente. Pero ayon sa Civil Service Commission, dapat makabuo pa rin ng 40 hours na trabaho sa buong linggo ang bawat empleyado. At dapat may maiiwang pa ring tao sa mga opisinang haharap sa transaksyon ng publiko, kabilang ang mga nasa frontline services. Makakala kasi nila na 4 days lang ang trabaho and then on the 5th day walang tao sa opisina. Hindi ho yun ang ibig sabihin ng compressed work week. Should be Monday to Friday, kailangan may tao sa opisina. Pwede rin niyang samahan ng iba pang setup gaya ng work from home. Yung back-end ng opisina natin, planning, policy making, yung mga nag-encode, yung mga sa HR, yung hindi kailangan harapin ng tao, baka sila ho yung pwedeng mag-flexi work arrangement ng work from home. You do not have to ask permission sa amin. You just have to submit sa amin ano yung flexi work arrangement, internal ninyong policy. For monitoring lang po kami. Pinag-aaralan na rin ng ilang pribadong kumpanya ang pagpapatupad ng 4-day work week. Kami po ay bahagi ng mga nagtataguyod ng flexible work arrangement. Subalit kailangan may ugnayan at unawaan, no? Ang manggagawa at saka yung namumuhunan. Kasi hindi pwedeng lahat ng working arrangement minamando o iniubliga ng DOLE o ng pamahalaan. Dati nang sinabi ng DOLE na kailangang makonsulta ang mga empleyado kung magpapatupad ng 4-day work week. Iniuutos naman ng Occupational Safety and Health Standards ng Labor Code ang sapat na ventilasyon, work breaks at standby medical equipment at personnel. May karampatang multa at parusa ang hindi pagsunod. Sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa labas ng mga kumpanya o may direktang exposure sa init ng araw, kailangan magkaroon ng tinatawag po nating Construction Safety and Health Program. O nagkakaroon po sila ng mas mahabang lunch break kung saan habang tirik na tirik ang araw, wala po munang trabaho sa labas. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.